Good day sa lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan. Ngayong araw, dito tayo ngayon sa bahay. Papunta na tayo kila Marcos. Agayak na tayo. Yan, may bag na tayo. Siyempre, baon natin. Full face na helmet kasi medyo malayo pupunta namin. Pupunta kami kay Tatay Darwin dun sa labas na ng Kapalongga sa Panganiban. At bibisitahin namin doon. Tapos, siguro diretso scout na rin kami since maaga pa naman. Wag lang sanang umulan kasi medyo madilim. Yan, hindi maganda yung panahon. Hindi nalabas si haring araw, kaya may baon naman tayo, may baon tayong payong, may baon tayong kaputi nasa likod diyan. May mga baon tayo diyan. Syempre may helmet na rin tayo. Tapos nagbaon na rin ako ng extra t-shirt kasi baka ulanin nga tayo, may pamalit tayo or pawisan tayo, may pamalit tayo. Kaya mas okay na yung ganito, laging prepared tayo sa mga lakad natin, sa mga pinupuntahan. At yun nga, sabi nga, paulit-ulit natin lagi sinasabi, bawal tayo magkasakit. So, mahal magkasakit. Wala pa tayong pang sa ganyan. So, yan, pupunta tayo kay Marcos. At nagtawag na siya kanina. Dapat panaga kami ngayon, kaya lang ay nag-cancel muna sila panaga. Kasi hindi ko alam kung anong rason nila. At siguro, sabi niya, Panganiban muna kami. Bukas na lang kami pupunta ng Naga. May asikasuhin kami sa Naga na personal na lakad nila. So, kasama na naman tayo. Yan, napakaganda sa Naga. Yung mga taga Naga dyan, napakaganda ng lugar ninyo. Sobrang ganda. Paribasa na siya, city na. So, napakaganda. Kahit yung mga vlogger na nagpunta dyan noong nakaraan, mga team Katagumpay, tuwan-tuwa sila kasi napakaganda daw ng Bicol, napakaganda ng Naga, Legazpi, yan. Sobrang ganda ng mga dyan, ng tourist spot. So, yan. At pupunta na tayo doon kila Marcos. Yeah. Kahapon medyo maano lang yung daan. Ngayon, sementado naman yung daan. Kaya lang, yun nga lang, malayo lang talaga. Pero medyo okay yung daan. May ilang sirang kalsada, may ilang sirang pero hindi naman ganun ka kumpara doon sa dinaan natin kahapon na natawid pa talaga ng ilog, natawid pa ng sapa. So, hindi naman ganun ka grabe. Kaya goods lang. Sakto lang nung kaya nakasapatos tayo. Kahapon lang tayo nagchinelas kasi alam naman namin na dadaan kami sa ganun sa tubig, tatawid kami sa tubig. Kaya nagchinelas lang kami kahapon ni Marcos. So ngayon nakasapatos tayo. So tayo na. Samahan nyo kami dun sa Panganiban. Yan, dito na tayo kila Marcos at nakaprepare na rin si Marcos. So punta na tayo. At baka umulan pa. Yan, medyo masama yung panahon. So yan, punta na tayo. Dito tayo sa Panganiban na. Yan, mga ganda. Mga pispan. Yan, dito kami ngayon sa isang lugar dito sa bayan ng Panganiban. Yun, nandun si Marcos, nag-scout lang doon, nagtatanong lang yung doon kung sino yung mga pwede dito maging beneficiary. Hindi ko alam kung ano At papahinga lang kami. Yung motor hindi pa namin pinapatay para sa ganun. Hindi naman mabigla kasi malayo-layo yung binahin namin. Galing tayo kami doon sa beneficiary niya na doon kay Tatay Darwin. At napaabutan ng tulong. So ngayon nag-scout naman kami sa may una-unahan nila. Medyo malayo na to. Malayo nito sa may sa amin. Halos ilang kilometers na yung tinakbo namin. Yan, 56 km na yung tinakbo namin simula Kapalongga hanggang dito. 56 km. So yan, medyo malayo. At yan, antay natin si Marcos na nag-scout doon. Mamaya magtatanong din tayo doon kung sino-sino yung mga pwede pang matulungan dito. May pag-chismisan pa doon.
Alright, good morning at ito yung continuous ng vlog natin kahapon. So, hindi na ako nakapag-vlog ng maayos kahapon kasi sobrang pagod din ang biyahe namin. Layo nung pinuntahan namin. Bali, nung tinignan ko yung tinakbo ng motor namin kahapon, nasa 120 kilometers yung tinakbo namin sa pinuntahan namin sa Panganiban. So, yan, napakalayo. Sobrang pagod. Kaya kagabi hindi na ako nakapag-vlog. Kita nyo naman, ginabi na kami sa biyahe. Anong oras na, nasa kalsada pa tayo. Papasok pa lang kami ng Kapalongan. Yung video ko na yun na itong na paano tayo, pauwi pa lang tayo. Papasok pa lang kami ng Kapalongan pero madilim na. Kaya yun, medyo sobrang pagod din pag uwi ko. Halos bagsak na rin. Kaya natulog ako ng maaga. Pagka yun, nagising pa nga lang tayo halos. Yun. At sa awa naman ng Diyos, ayos naman, napunta naman natin yung mga dapat puntahan, napaabutan yung mga dapat paabutan, yung mga nilapit is nakita naman namin yung bagong scout para kay Commander. At yun, napanood nyo naman siguro ninyo sa vlog ni Commander at in-upload naman niya ngayon kahapon. Tapos yung kay Marcos mamaya, abangan nyo mamaya yung sa vlog ni Marcos at sobrang nakakabilib, nakakahanga yung isang anak ni Tatay Darwin na bumubuhay sa kanila, yung pagsisikap niya sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, sobrang nakakabilib. Maraming ma-inspired sa kwento ng buhay niya, sa kwento niya sa amin. Kahit kami bilib na bilib sa kanya. Grabe yung sakripisyo niya, grabe yung ginagawa niya para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Pinagsasabay niya pag-aaral, paggagawa ng pawid para mabuhay ang pamilya niya kasi si Tatay Darwin ay yun nga, bulag, so hindi na siya makapagtrabaho ng kaya yung anak niya na 14 years old ang bumubuhay sa buong pamilya nila, sa mga kapatid, yung mga nakakabilib si Dayan. Yan, Dayan ang pangalan ng anak ni Tatay Darwin at sobrang nakakabilib kung paano niya budgetin yung pera. Nandun naman sa vlog ni Marcos, ganito niya dun lahat. So abangan nyo sa vlog ni Marcos at sigurado matutuwa kayo sa kwento ni Dayan, sa buhay niya, at maraming maantig na puso sa mga tinaranas niya, sa mga sakripisyo niya. So yan, sobrang abangan nyo si Dayan na anak ni Tatay Darwin. So ngayon dito muna tayo sa bahay, mamaya liligo na rin tayo para makapag-asikaso na rin papunta kay Marcos. At sigurado ako si Marcos pagod din ngayon, kaya siguro anong oras na rin siya gigising ngayon. Siguro mga tanghali na rin kami lalabas. Hindi ko lang alam kung kanino kami pupunta ngayon, kaya wala pa naman siguro. Chinek ko kanina, galing na rin ako doon kanina sa kanila, tulog pa si Marcos. Naghatid kasi ako doon ng at si Commander nag-request sa atin ng malunggay at nagpapakuha ng malunggay. So kinuhaan ko kaninang umaga pa lang, nangunguha tayo sa bahay. Pinutol ko yung isang malunggay dito kasi napakataas na, so pinutol ko na lang para makuha ko yung dahon, tapos yung pinutol ko itinuso ko na lang ulit para sa ganun tumubo ulit, mas mababa na, mas madali nang kuhaan, hindi gaya nung kanina sobrang taas niya, kaya pinutol ko na rin. So yan, katanda naman nagluluto si Commander doon ng yung inabraw, yung luto sa norte. Yan, napakasarap nun, puro gulay na yung sarap ng ganun luto sa kanila, yung inabraw tawagin, yung nilalagyan ng bagoong na gulay. Napakasarap sa kanila nung ganun. Si nanay niya galing magluto sa ganun, kaya pag nandun kami sa Isabela puro gulay, pero goods, napakasarap ng luto ni nanay. At yun nga namin miss namin, kaya siguro baka nitong first week nitong buwan na to, ngayong October first week, siguro nandun kami sa Isabela, first week or second week siguro nasa Isabela kami, kaya matitikman rin natin yung mga luto ni nanay na ganun, para sa ganun mas healthy kasi siya at puro gulay. Yan, antay lang natin makapagpahinga si Marcos. Siyempre tayo din, mahaba din naman yung tulog ko. Siguro dumating kami dito is mga mag-8 na yata, or mga 7 or 8 yun kami dumating dito sa Kapalonga kagabi. At yun, sobrang pagod na kasi napakalayo, sobrang layo ng Panganiban, pero okay lang naman, gusto lang naman kasi
yun naman, worth it naman yung lakad natin ng malayo kasi nga nakapagpaabot tayo ng tulong, tapos yung mga beneficiary natin is nakaka-inspire, nakakatuwa yung mga kwento ng buhay nila. Kahit yung sa ano ni Commander, yung beneficiary ni Commander na bago, kahit yung katawan niya ay si Tatay Victor, kahit yung katawan niya ay alam niyo yun, yung wala siyang mga paa, pero nagsusumika pa rin sa buhay. Nakapagpa-ayos sila kaunti ng bahay. Hindi naman ganun kaano yung bahay, pero yung masayo mong safe na rin naman sila kasi napapader niya yung gilid, although yung bubong is butas-butas pa, pero at least for safety daw ng mga anak niya, inisip niya yung mga anak niya. So nakakatuwa yung kwento ng buhay ni Tatay Victor. At nabutan ka namin doon, nagagawa siya ng pugon na lutuan daw ng kakanin ng ano niya. Napanood niyo naman siguro. Alam ko in-upload na ni Commander kagabi. Nakita ko kanina, in-upload niya. Kaya ayun, siguro panoorin niyo sa vlog ni Commander ni Marcos. Andun, yung kwento ni Tatay Victor. Mabibilib din kay Tatay Victor. At syempre sa asawa niya, na tinanggap siya kahit ganun siya. At ito naman si Tatay Victor, tinanggap naman si ano na kahit may asawa, may dating asawa at may anak na dalawa doon sa dati. So nakakatuwa sila parehas. Ayun, panoorin nyo lang sa vlog ni Commander. At muli, hanggang dito lang muna yung update natin. Pasensya na ulit kayo kung umaga ko na napagpatuloy itong vlog na to. So yan. At maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta, sa pagsubaybay sa mga channel namin, ng team namin. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, yun, mag-iingat kayo palagi. At sana tuloy-tuloy yung suporta nyo. Panoorin yung mga videos namin. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo dyan palagi. God bless.